Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Ayan, yung video ito guys ay kadugtong pa nung last video natin na hindi ko pa rin natapos. So, ito na yung last part. So, hanggang ngayon ay nag-aayos pa rin ako nung aking mga pinamili dahil sobrang dami talaga nung pinamili ko nung nakaraan. Dati kasi pag namimili ako sa aking tindahan, araw-araw siya. Pero ngayon, mas ginugusto ko na isang bagsakan na lang hanggat may stock pa ako, hindi muna ako namimili at mas pinipili ko nga na isang bagsakan na lang. Kasi nga mas masaya at mas nakakatipid ako ng oras. At sa ganitong paraan ay namamanage ko pa rin na maayos yung aking tindahan kahit marami na akong mga side hustle. Pagka ganito yung senaryo sa tindahan ko, maaga pa lang ang inuuna ko ay yung pamimili. Para pagkatapos ko mamili ay mag-unboxing na ako, sabay magdi-display at habang nagdi-display, lilinisin na rin natin yung mga paglalagyan. Kaya multitasking pa rin, di bale, sanay na ako sa ganitong trabaho. Nakakapagod, literal na nakakapagod, pero masaya kasi nga gusto mo yung ginagawa mo. Pagka gusto mo ginagawa mo, kahit anong hirap pa yan, nagiging magaan talaga. Ayan, kahit tayo lagi tayong multitasking, o tulad nito, nag-unboxing, nagdi-display, tapos mamaya after ko, pinakalas kong ginagawa ay nagpa-pricing ako. Para naman kung may pagbabago sa presyo, ay namomonitor din pati natin. Ayan, kaya lagi rin tayo mag-check guys sa mga kapwa ko kasari dyan. Lagi din tayo mag-check ng mga resibo kasi may mga items na bigla-bigla na lang talaga nagtataas. Kasi baka naman mamaya, yung dating price natin ay puhunan na pala or kaya naman mas mataas pa yung puhunan natin pag ikukumpara doon sa presyo natin sa tindahan. Kaya maganda rin talaga lagi natin na monitor bawat pamimili natin. Lagi natin na monitor yung price ng ating mga paninda para iwas tayo pagkalugi. At dahil nga napuno itong tindahan, itong loob ng mga paninda na kahon-kahon, kung napansin nyo doon sa una kong video sa mga nakapanood, ay pinaalis ko muna yung aking mga anak. At gusto ko, ako na lang muna dito sa tindahan para nakakilos akong maayos. Pagka medyo maluwag na, siguro saka ko na lang sila tatawagin. Kaya yan, habang ginagawa ko lahat ng yan, syempre kasabay yung pagtitinda. At alam nyo ba, mas masarap sa piling pagka mas marami kang ina-unbox at saka dinidisplay. So, ibig sabihin, senyales yun na nag-grow na yung iyong negosyo. Naalala ko dati, kasi nga nagsimula lang kami sa candy. Mga para bang laro-laro lang yung pagtitinda namin dati. Libangan lang, ganon. Pero habang tumatagal ay parang nagiging seryoso na yata. Seryoso na kasi nangangarap ako na mas lumaki pa, maging grocery na yung aking munting tindahan. 'Di ba? At saka pinasasaya talaga tayo nito pagka dating sa mga sales, pagka nagkakaroon tayo ng benta, lalo pag kumokota, iba yung dalang saya ng aming tindahan. Iba yung sayang dinadala ng tindahan sa akin. Isa pa nga palang dahilan kaya gusto ko maagap na nakakapamili ng paninda or gusto ko lumabas, lumalabas ako ng mas maaga. Kasi tuwing hapon dito sa lugar namin ay lagi na lang umuulan. Balikan ko lang yung sinasabi ko kanina na yung pagtitinda ko dati ay dati libangan lang namin mag-iina. Pero ngayon habang tumatagal nga ay talagang seryoso na. Totoo naman yun kasi nga pagka bata pa pala, pag bata pa ang mga anak, syempre konti lang din yung pangangailangan nila. Gatas, diaper, ganun lang. Parang doon lang umiikot yung buhay namin nun. Pero habang lumalaki sila, mas lumalaki din yung gastos at nagmahal nga yung mga bilihin. So, siniseryoso ko na kasi nga nandito na rin lang ako, di galingan ko na kasi nga para makatulong din ako sa mister ko sa kanyang makatulong din ako kay mister sa paghahanap buhay. Napakalaking bagay no na dalawa kami matatrabaho or dalawa kami kumikita kasi nga nagtaasan talaga ang mga bilihin. Tapos habang lumalaki nga mga bata, mas lumalaki talaga yung kanilang mga pangailangan. Buti na lang talaga at may space dito sa labas ng bahay at nagkaroon ako ng pwesto. Hindi ko na kailangang mag-isip ng rerentahang lugar at saka bawas expenses na rin yun. At malaking advantage na rin yung nasa kalapit kami ng karsada kasi mahirap magtindahan sa mga simpit or sa
lugar na kokonti lang yung tao. So, dito naman sa lugar ko, hindi ko naman masasabing talagang maraming tao. May tao, daanan din naman talaga ng tao 'tong lugar namin. Kaya kahit papaano ay bumebenta naman yung tindahan. Lalo na kung kumpleto yung tindahan mo, yung kada hanap ng tao, kada lapit sa tindahan mo at may hinanap, ay meron kang ibibigay. Do'n pa lang unti-unti ay magkakaroon ka na ng suki at dadami ng dadami yung customer mo. Kasi ire-refer ka rin nila. Dahil mahaba pa nga itong video natin ay magse-share siguro ako, magse-share ako ng ng tips and ideas about sa pagsasari-sari store. Ayan. Kung ikaw ay nanonood ngayon at bago ka palang magpaplano or bago ka palang magsasari-sari store, una, kung may puhunan ka, hindi naman malaki or hindi naman kailangan ng malaking puhunan, maliit or malaki, pwede kang magsimula ng pagtitindahan. Wait lang, ito nga pala, kumain muna ako dito kasi alam nyo ba, gabi na dyan guys. So ayan, naupo muna ako kasi nangangawit na yung binti ko. May dumaan nagtitinda ng butchi, ayun, bumili tayo at nagmerienda muna tayo sandali. So ayun, balik tayo sa topic. Mag-share ako sa inyo ng tips and ideas. Ayan, kung ikaw ay nanonood ng video ko ngayon at may plano kang magkaroon ng sari-sari store, wala ka pang gaanong ideas, malaki or maliit ang puhunan, pwede magsimula ng pagsasari-sari store. Yan ang totoo niyan guys ha. Kung magsisimula ka, syempre hindi mo pa alam kung ano yung ititinda mo. So simula mo sa basic. Ikaw, anong ginagamit mo sabon sa bahay? Anong ginagamit nyong toothpaste? Anong ginagamit mong shampoo? Anong madalas kaining biskwit ng mga anak mo, yung bang ganon. So ayun, dun ka magsimula sa mga basic needs. Ayan, sa pagluluto mo, 'di ba? Syempre nagluluto ka. Anong mga ginagamit mo sa pagluluto? Gumagamit ka ba ng mga seasoning? O ayan, seasoning, toyo, ayan, yung mga ganyan, 'di ba? Hindi mawawala 'yan. So, kung hindi ka pa wala ka pang idea kung anong una mo ititinda, yun muna ang bilhin mo. Tapos, habang nagtitinda ka, observe mo yung binibili at hinahanap sa'yo ng mga customer mo. Lista mo para sa susunod na pamimili mo, isasama mo na yun sa pamimili mo. Kailangan meron ka ng ganun. Kailangan sa susunod na paghahanap sa'yo ng customer na yun, ay meron ka ng tinda. Hindi mo naman kailangan bumili ng pagkadami-dami kaagad. Konti-konti lang, ayan. Lalo kung maliit lang yung budget mo, konti-konti lang. Pwede namang, halimbawa sa toyo, pwede namang tatlo-tatlo lang, dalawa, ayan. Lalo kung malapit ka lang naman sa mga grocery. Kasi ganun yung discarding ginawa ko noon. Malapit lang kami sa grocery. Inaaraw-araw ko lang talaga yung grocery. Kasi malapit lang din naman sa amin. So, konti-konti lang. Hanggang sa nagamay ko na, alam ko na, pagtagal-tagal ng panahon yun, alam ko na kung alin yung dapat dadamihan ko. Tansyado ko na kung halimbawa sa loob ng isang linggo, kasi lingguhan na nga ako mamili ngayon, isang bultuhan na, ay halimbawa sa isang linggo nakakaubos ako ng 20 pieces na toyo, o di 20 pieces, o kung may papalabisan pa natin, mga 25 pieces na toyo. Ganon. Kailangan lang maging matuto tayong mag-observe ng ating mga customers sa paligid natin. Kailangan marunong kayo ng ganun. At hanggang maaari, huwag kayong magpapautang kasi pag nagsisimula pa lang yung tindahan nyo, hindi dapat kayo nagpapautang kasi nga yan ay pinapaikot nyo pa lang. Ipaliwanag nyo sa kanila na hindi ka pa pwede magpautang in a nice way. Maintindihan naman nila yon kasi ganun nga yung ginagawa ko dito sa amin. In a nice way, pagka may nangungutang, hindi tayo nagpapautang basta-basta kasi nga kung maliit lang ang puhunan, tapos ipapautang mo, ano ibibili mo sa susunod? Di ba? Mai-stack yung pera, hindi mapapaikot na maganda. Kaya ang mangyayari, pwedeng mag-close, pwedeng mag-stop ka na lang sa pagtitinda. Kaya ganun ang nangyayari doon sa iba. Kaya sila, mga ilang buwan lang silang masigla yung tindahan nila. After a month, wala na, nagko-close na kasi nga dahil nga sa pagpapautang. Isa yun sa mga dahilan kung bakit may mga tindahan na talagang nalulugi kaagad. At meron din namang hindi sa pagpapautang, kundi sa konsumo ng pamilya. Kasi, halimbawa, nagtayo ka ng tindahan, ng sari-sari store. Ang mangyayari, halimbawa, may mga anak ka,
unlimited dukot, unlimited kuha, 'di ba? Kuha ng merienda, tapos ikaw naman kuha ka ng sabon, tapos hindi niyo binabayaran, 'di ba? Babalik. Walang pinagkaiba 'yun sa nagpautang din kayo, tapos hindi siyempre nagpautang, hindi niyo magagamit yung pera. Kaya ang maganda, dahil nga may tindahan ka na, hindi ka nabibili sa ibang tindahan, sa tindahan mo ikaw bumili ng mga kailangan mo. Bayaran mo muna. Kasi ganun talaga sa una. Pero pagka medyo nakita mo matatag-tatag na yung negosyo mo, ay pwede ka nang kumurot-kurot pa unti-unti. Ayan, ako naman ang diskarte ko naman, ang kinukuha ko, yung mga yung mga nakukuha ko mga freebies, di ba? Pagka bumibili tayo sa sabon or kung ano pa man, pagka meron mga freebies, yun ang aking pinagkakasyang gamitin, yung mga free lang, pati sa shampoo, ganun din sabon. Kaya sa sari-sari store guys, kailangan talaga ng matinding disiplina. Disiplina para mapaunlad ang negosyo. Iwasan nyo rin ang pagbili ng mga items na hindi naman fast moving. Huwag kayong madadala dun sa mga pa-freebie sa grocery na maiengganyo kayo dun sa mga freebies, tapos yung items naman na yun ay hindi naman mabenta. So may stock lang din yung pera nyo, sayang. At sa part na to ay magche-check na ako nung listahan para makapaglagay na ako ng pricing. Kasi alam nyo ba guys, napaka-importante ng pricing sa ating tindahan, lalo na kung hindi ikaw ang 100% nagbabantay ng tindahan mo. At ako mismo, aminado ko sa sarili ko, minsan nalilimutan ko din yung presyo talaga ng iba kong mga paninda. Kaya importante talaga na laging may mga presyo. Kaya iniisa-isa ko talaga yung lagyan ng presyo. Umaga hanggang gabi nandito na ako at talagang dito ko ginugol yung buo kong maghapon, pero sobrang sulit at saka nakakatuwa sa puso na naayos ko na naman yung aking tindahan at nalagyan na naman natin ng mga paninda. Ang ganda na naman yan tingnan. So, ang ganda tingnan talaga ng tindahan pagka maraming laman. Manifesting talaga na mas lumaki pa to, maging grocery. Naniniwala na talaga ako doon sa sinasabi ng iba na kung ano daw yung madalas mong ginagawa pag bata ka pa, yun din ang magiging career mo pagdating ng future. Nangyari kasi sa akin kaya naniniwala ako. Madalas ako magtinda-tindahan nung bata pa ako. Tapos ngayon, ayan, meron akong tindahan. Di ba, ang saya? Siguro yung oras dito ay mga 8 p.m. at malapit na ako matapos dyan. At after ko nga dyan, may ayos ang lahat. Ayun, at tinurn over ko na dun saan ako naka-schedule. So, lahat kasi sila may schedule. Merong pang umaga, may pantanghali, may panggabi. So, yung pang umaga at pantanghali, absuelto sila ngayong araw na to. Kaya ayan, meron akong anak na papalit ngayong gabi. So, hanggang 12 a.m. kami. Hanggang ganun yung bukas ng aming tindahan. Kasi wala namang pasok kaya okay lang din naman magpuyat ng kaunti. Kasi pag may pasok na, hanggang 10 na lang kami. Dami ko na naman chika. Simula talaga nagkaroon ako ng sari-sari store, naging madaldal na ako. So, yun lang. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone. Bye.